Hello guys, masasabi natin isa sa pinakamainit na sasakyan in the past few weeks or months pa nga, yung Geely Coolray. Pero nakikita natin, parami pa rin ng parami yung mga taong bumibili ng sasakyan na to. Nakikita natin sa kalsada, sa metro, parami ng parami, di ba? Kaya mapapaisip ka, ano kaya yung nagustuhan nila sa sasakyan na to? Tapos kung ikaw ay looking for crossover on a tight budget, worth it kaya kung bibilid mo ang Geely Coolray? Yan at ang iba pa ang pag-uusapan natin sa ka-review episode natin ngayon. Ano, ready na ba kayo? Pag-usapan natin ang Geely Coolray Sport SE. Tara, let's roll! Okay guys, so kagaya ng usual, before anything else, pag-usapan muna natin yung pricing ng sasakyan na to. Well, ang Geely Coolray SE ay by 3 variants. Yung 1.5 Comfort na turbo din, ang price niya ay 1,083,000 pesos. Yung mid-range, yung 1.5 Premium turbo din, ay 1,218,000 pesos. Medyo mataas yung Ginamp, no? At yung itong model na to, yung top of the line, yung 1.5 Sports Turbo, ay 1,299,000 pesos. So, 1,000 pesos shy of 1.3 million. Kamusta yung warranty niya? Ang warranty niya is 5 years or 150,000 pesos, whichever comes first. Ngayon, under the hood ng Geely Coolray Sports SE guys, ay itong engine niya. Ito yung tinatawag natin G-Power. So, ito ay 1.5 liters, 3-cylinder, na may turbo with dual VVT. Kamusta yung power niya? Ang power na napoproduce niyan ay 177 horsepower at 5,500 RPM. Kamusta naman yung torque? Maximum torque niya ay 255 Newton meters at 1,500 to 4,000 RPM. So wide din yung range ng kanyang torque. At itong engine na to guys, ito yung same engine na makikita natin sa Geely Okavango at saka Geely Ascara. Pinagkaiba lang, wala siyang electric motor na kapartner. So ito, pure engine lang talaga. Anong transmission niya? Ang transmission niya ay 7-speed wet dual clutch automatic transmission na nagsisend ng power sa kanyang front wheel drive. Steering niya, electric power steering. Suspension, MacPherson strut sa harap at torsion beam sa likod. Fuel capacity niya ay 45 liters. Kamusta naman guys yung mga tech and safety features nito? No, ready na ba kayo? Marami-rami to. Meron tong ABS with EBD, front airbags, side and curtain airbags, traction and stability control, hill start assist, hill descent control, engine immobilizer, tire pressure monitoring system, ISOFIX tethers, blind spot detection, corner sensors, active park assist like for parallel parking, at 360 degree camera. So jump pack, pinuno talaga ng Geely ng safety and tech features itong Geely Coolray. So let's talk about front features niya guys. Mapapansin nyo, no, ito pa rin yung hitsura ng Geely since they introduced yung Coolray way back years ago, no? Ito yung unang-unang hitsura ng Coolray. Ginawa lang nila medyo sporty nung lumabas itong SE na model ng Coolray, no? Pero siguro due na rin siya for facelift kasi yung kasabayan niyang Ford Territory nakapag halos new generation na nga yung Ford Territory. So siguro parating na rin, no, ang bagong generation ng Coolray sometime soon. Pero kung titignan natin yung itsura niya guys ngayon, parang hawig siya na Okavango na ginawang sporty, no? Mini Okavango na ginawang sporty yung dating, no? Tingnan niyo yung headlight niya, pansinin niyo yung kanyang headlight, projector lahat yan, no? Projector LED yung kanyang headlight, LED yung kanyang high beam, at saka daytime running lights niya LED rin na turn signal na rin niya. Etong tinatawag nilang borderless design, na grille ng Geely, no? Ang ganda kasi parang nga siya talagang borderless kasi dinagdagan nila ng red accent dito. Tapos yun pa, may dalawa pang red accent doon. So talagang mukha siyang sporty type. Tapos tawag din nila sa kanyang bumper Kronos X bumper, no? Yan, no? Para kasi siyang X yung design, no? Tapos meron pa ring red accent sa baba. Meron siya dong radar sensor, no? Pero wala siyang adaptive cruise. So something weird din. Siguro para makapag cost cut.
So tinanggal ng Geely yung adaptive cruise, pero nandyan yung feature. Ganun din, meron siyang rubber, meron siyang plastic na chin na mukhang carbon fiber yung design. Tapos meron din siyang tatlong guhit, no, tatlong red lining doon sa baba, no? Kaya pinangatawanan talaga ng Geely yung red design para talagang may angas, sporty ba yung dating. So yun yung napansin natin sa harapan niya, guys. Sa side profile niya, guys, pinoflaunt talaga ng Geely yung combination ng elegance plus sporty. Pansin nyo sa taas, meron siyang mga parang piano black na kulay, at saka yung kanya mga window sill, no, ay chrome. So combination ng piano black plus chrome ay elegance, no. Sa bandang baba makikita nyo naman meron pa ring red accent, black, at saka may parang fake carbon fiber na kulay sa kanyang side skirts. So talagang ano, no, combination talaga siya ng elegance at saka sportiness. Ang kanyang ground clearance 194mm, very very good sa kanyang classification. Yung mga cuts niya ganda rin, ano. Yan, napansin ko, no, yung mga cuts niya sa doors niya hanggang sa likod, ang ganda, guys, ng combination. Kasi lalong nagbibigay ng ano, angas for me, no. Although pag nabangga kawawa yung latero, pero yun, no, maganda yung pagkakagawa ng Geely sa kanya. Sa side mirror naman pag-usapan natin. Ito ay auto folding, no. Meron siyang fake na carbon fiber na design dito. May konting body color din. LED turn signals natin at repeaters. Makikita niyo rin yung kanyang 360 camera dyan. Pag-usapan naman natin yung mugs niya. Ang ganda rin ng ginawa ng Geely, no. Ang tawag dyan ay jet black na rims na kulay. Naalala ko noon parang nag-release yung Apple ng iPhone 7 na jet black. Parang ganyan, makintab na pagka-black. 18 inches yan, paired sa 215/55 R18 na gulong. At ito pa maganda, disc brakes all the way. At meron siyang tire pressure monitoring system. So yun lang, ano, yung makikita natin sa side profile niya, guys. Sa likod naman niya, guys, no, makikita natin yung design niya, yun pa rin, hindi masyadong binago ng Geely ever since na in-introduce nila yung Coolray. Pero for me, ang itsura niya, para siyang pinagsamang Okavango at saka Ascara sa likod. No, kung familiar kayo sa mga type na yun na sasakyan ng Geely, parang ganun yung inspiration ng likod ng Coolray. Pero at the same time, dinagdagan nila ng pagiging sporty. Bakit? Kasi titingnan natin, itong kanyang rear spoiler, ganda, oh, no? Tawag nila dyan double deck, ayan, no? Kasi double. At meron siyang piano black finishes at saka may pagka carbon fiber na sticker like, no, yung design niya sa ano. Kaya may angas, Tapos dagdag mo pa yung S badging niya dito, no. Ngayon din nandiyan yung kanyang third brake light na high mounted LED. Meron siyang rear defogger at saka rear wiper. Yung kanyang Geely badging, kagaya sa Okavango, nakaukit lang na ganyan, no. Medyo mabilis lang talaga mag-fade pagka ganito. Pero okay din, no. Maganda naman yung kinalabasan. Reverse camera niya nandyan. Yung kanyang tail light, lahat yan LED, no. Kaya napakaganda niyan sa gabi. Ito pa nagpapas sporty sa kanya. Yung kanyang rear diffuser, merong red accent pa rin. At meron siyang dual exhaust pipe sa magkabilang side. So 4 na exhaust pipes na gumagana. Hindi yan peke, totoong exhaust pipes niya yan, guys. Nandiyan din yung kanyang rear sensor. Ano pa maganda sa kanya? Meron siyang tinatawag nating power tailgate para sa kanyang class, no. Talagang tinodo ng Geely yung ano, no, yung lahat ng mga pwedeng features na malagay sa kanya. Bubungad sa iyo ang 330 liters of space. May tonneau cover siya na tatanggal. May additional storage dito. At yung second row seat na pa-flat pa yan for additional cargo space. So hindi nga lang din-disclose ng Geely kung ilan yung total, pero malaking additional yon sa space kapag naka-lay down yung kanyang second row seat. Isa pang napansin ko, meron siyang power outlet dito, which is malaking tulong, lalo kapag may rear dashcam ka, pwedeng yan yung gawin mong power source. At meron siyang additional mga storage, kilid-kilid. So hindi ka kakapusin kung gusto mo rin mag-hold ng cargo kahit papano dito sa crossover na ito. So yun lang sa likod niya, guys. Okay, guys, so pag-usapan natin itong business end ng Geely Coolray Sport SE, no. Una mo mapapansin sa kanya yung kanyang dashboard, no. Ganda ng combination ng color. Gusto ko siya. May black, may silver, no, meron ding maroon, no, wine, burgundy, o kung ano man tawag dyan. Pero parang maroon siya sa paningin ko.
no? Pero ganda, although plastic lang to, pero ano siya, halata mong hindi tinipid yung pagka-plastic niya. Magandang klaseng plastic siya. Kaya very very eye pleasing yung combination. Parang ano siya, sporty yet elegant yung dating ng combination na ginawa ng Geely dito. So very good Ngayon dito sa kanyang gitna, makikita mo yung 10.25 inches infotainment display niya, kompleto yan except Apple CarPlay tsaka Android Auto. Wala siya kahit wired. So siguro sa susunod Geely, kasi sayang naman, ang ganda ng quality ng screen. Sa totoo lang, ang ganda ng quality ng screen ng mga infotainment display ng Geely. Ang problem, di mo siya ma-utilize kasi wala kang Android Auto tsaka Apple CarPlay. Although may QD-Link, pero iba pa rin yung Apple CarPlay tsaka Android Auto. Mas masarap pa rin gamitin yun. At meron din siya rito physical button for volume tsaka mga modes nung kanyang, or for power nung kanyang infotainment display, Kala ko nung una display lang, pero very useful din yan. May mga situation din na talaga nagamit ko siya. Sa bandang baba, nandiyan yung kanyang aircon vents, tsaka yung kanyang hazard switch na medyo nakahalo sa aircon vents, Ganda ng pagkaka-combination. Sa bandang baba niyan yung mga knobs para sa single zone climate control nito, So tactile yung mga buttons na yan, pati yung mga knobs, okay na okay hawakan, madaling kontrolin. Ganun din, meron siyang storage dito guys. Maliit lang, tight space siya sa mga 6.7 na inches na phone. Medyo masikip, mahirap kunin, mahirap ilagay. So keep that in mind na lang. Sa bandang gitna, makikita mo yung kanyang gear shifter, kapareho ng sa Okavango, ganyan na ganyan. At yung mga modes niya nandito, Hindi siya knob type. Sa Okavango knob type, dito button type siya. Very minimal din yung piano block niya, which is okay kasi medyo busy area ito. So maganda na hindi masyadong marami yung fingerprint na makukuha mo dyan. Ngayon meron siyang cup holder dyan at saka konting storage dito. Itong cup holder, pwede mo tanggalin yung divider para mas marami yung space. Gusto ko rin bigyan ng kudos ang Geely sa magandang klase ng seat na nilagay dito, leather. Pero meron siyang ventilation, na-adjust mo doon sa infotainment display. Merong setting para magkaroon ng ventilation ito, which is good sa mga may init na panahon, Kasi kailangan mo, leather to, so kailangan mo siyang palamigin. Mas madaling lumamig kung may ventilation yung front seat. At saka yung bolstering, at saka yung S na stitch dito, na nagpapakita na talagang top of the line itong Geely Coolray na to. Meron din, meron siyang panoramic sunroof hanggang dulo, hanggang likod. Sa second row, nakikinabang sa panoramic sunroof natin. Dito yung mga switches at saka ilaw natin. Isa pa sa mga napansin ko at gusto kong bigyan ng kudos ang Geely guys, itong ceiling. Hindi siya kagaya ng typical na mga kotse na parang beige, na pag nagtagal ay white, magdudumihan. Ito hindi, ganda, dark gray yung ginawa ng Geely, almost black na nga So bagay siya sa theme, yung motif niya na parang sporty, pero at the same time practical kasi hindi siya madaling dumumi. So ganda nung ginawa ng Geely sa kanyang ceiling Ngayon dito naman tayo sa gitna. Itong kanyang steering wheel ay 3-spoke leather, very masarap hawakan, very very good yung materials niya, kaya ayos. Nasa kaliwa yung kanyang mga cruise control at saka yung kanyang media player controls nandito rin, pati yung pang control mo dun sa kanyang panel gauge So sa magaganda sa kanya guys, hindi siya piano black, yung typical na black lang para hindi masyadong mag fingerprint very good. Diyan yung paddle shifter niya. At ito palang steering wheel niya guys ay tilt and telescopic adjustment. So madali mo makukuha yung driving position mo sa kanya. Kaya very good, ganda ng pagkakagawa ng Geely dyan. Dito naman tayo sa gitna, yung kanyang panel gauge. Siya ay 7 inches digital. Yung gitna, meron trip computer, speedometer, at yung tachometer mo, digital lahat. Yung sa left and right, yung kanyang temperature gauge at saka fuel gauge, hindi siya digital, parang ilaw lang siya. At ang maganda dyan guys, kapag binabago mo yung driving mode mo, nagbabago rin yung kulay ng panel gauge at saka design. Halimbawa, eco, yan, nagiging blue yung kulay niya, ganda ng eco. Pag sport, nagiging red, tsaka mas nagiging sporty yung RPM nasa gitna, speedometer, yun yung nagbabago yung design niya. Pati yung ambient light niya guys, ako nakikita hindi masyadong kita, pero sa gabi papakita ko na lang. Nagbabago din siya, depende sa mode na meron tayo ngayon. Okay, sa gilid nandito yung may mga additional switches siya guys para sa headlight alignment, ganun din sa brightness ng light ng ating panel gauge, meron dyan.
At ganoon din dito, merong leather touches dito, no? Nagpapatuloy yung maroon at saka black leather with red stitches. Parang armrest mo na siya. At isa sa mga nagustuhan ko sa kanya yung design ng kanyang door handle. May continuity hanggang dito sa door opener niya, no? Nakakalito sa umpisa kasi akala mo door handle pa rin siya pero opener na siya, no? So very subtle pero ang ganda na pagkakagawa ng Geely dyan. So yun guys, ano, yung napansin natin dito sa kanyang first row seat. Okay guys, so dito naman tayo sa second row seat niya. Unang mo mapapansin sa kanya kapag umupo ka rito, legroom. Itong driver position nito, driver seat position, naka-adjust na yan sa driving position ko na 5'6" ang height. Pero pansin nyo, ang luwag pa ng legroom natin. Komportable ka dito sa second row seat. Kaya ang luwag, no? Ganda. Mukha man siyang tingnan mo sa labas, parang ang liit. Pero kung nasa loob ka, ang luwag lalo dito sa second row seat. Dagdag mo pa yung upuan, no? Napaka-comfy kasi may bolstering, leather type, no? Tsaka yun, maganda yung materials niya, hindi tinipid ng Geely. Kaya okay, no? Tapos yung panoramic sunroof, abot na abot dito sa second row seat. Meron kang charging points dyan sa gitna, isa lang na USB. Meron din mga storage doon na maliit. Wala lang siyang aircon vent sa second row, pero okay lang. Abot naman dito yung aircon, komportable pa rin naman. Kailangan mo nga lang talagang pakiusapan yung passenger sa harap na itutok dito. Yun lang yung napansin ko, no, sa kanya. Sa pa, kasya ba tatlo rito? I think kasya naman. Tatlong medium size adult. Pero pag full size adult talaga na medyo malaki ang built ng katawan, may hirapan. Pero kung tatlo kaya kasi maliit lang yung tunnel niya. Meron din pala siyang center armrest dito with cup holders. So komportable din makakaupo kung dalawa lang. May paglalagyan ng drinks. Nagpatuloy din sa kanyang sidings guys yung continuity design nito, no, nung kanyang door handle at saka nung kanyang door opener. So ganun din, pati leather na parang armrest niya andyan. Isa din sa napansin ko sa kanya, medyo mataas yung window guys. So pero level pa rin naman ang ulo natin, no? Pero mas mataas lang siya compared sa iba. So yun lang yung napansin ko, medyo mababa yung seat niya dito sa second row. Is it a good thing? Is it a bad thing? Okay lang, no? Talaga nakakapanibago lang kasi sanay tayo medyo level natin ng konti yung window. Yun lang, something to keep in mind dito sa second row. So yun lang napansin natin sa second row seat niya guys. Okay, so pag-usapan natin guys yung driving performance itong Geely Coolray SE. Unang mapapansin sa kanya, yung engine niya talagang maganda yung pagkakagawa ng Geely. Kasi kapag comfort mode ka lang, yung which is yung parang normal mode niya, mabilis mag-response. May delay konti lang, pero mabilis mong maabot yung gusto mong speed. No, kaya talaga may power siya to overtake, may power siya to climb uphill, no? Kaya kampante ka rito kapag ka dinala mo sa long drive. Yun yung yun yung power ng engine niya, response. Kaya ang ganda ng pagkakagawa ng Geely sa engine nito, no? Very very responsive tsaka powerful. Kamusta naman yung transmission niya guys? Yung transmission niya ay wet dual clutch na 7-speed. No, hindi siya kagaya ng CVT, hindi siya kagaya ng traditional automatic. Pero very very smooth yung pag-shift niya. Nagugulat ka na lang, nasa 7th gear ka na pala. Hindi mo nararamdaman yung pag-upshift niya. Pero napansin ko sa kanya guys, pagka nagda-downshift siya, medyo hindi smooth lang konti sa transmission niya. Lalo na from 2 to 1, 2 to first gear, no? Medyo nararamdaman mo yung nginig sa kanya. Yun yung napansin ko naman. Pero overall, hindi mo naman masyado nararamdaman na nag-change siya ng gear. Smooth pa rin naman. Basta dahan-dahan lang din yung tapak mo sa accelerator pedal. So okay pa rin yung kanyang transmission, no? Kahit 7-speed wet dual clutch siya. Ngayon, kamusta yung suspension niya? Suspension niya guys, ang napansin ko sa kanya, dahil nga dinisign to ng Geely with being sporty on their mind, talagang yun yung ma-expect mo. Di ba alam natin sa mga sporty na car, talagang very stiff yung suspension niya. Medyo may tigas. So medyo nararamdaman mo yung mga road bumps kagaya nito. Yan, pagka ganito yung kalsada natin, medyo ramdam mo. Pero hindi naman to the point na mahihilo ka or sasakit yung katawan mo sa sobrang tagtag. May ramdam mo lang. Which is medyo maninibago ka kasi karamihan o common sa mga crossover guys, talagang maganda yung suspension, very soft. Pero ito, dahil nga sporty yung nasa isip ng Geely, pinangatawanan nila na medyo stiff yung suspension niya. At nakakatulong yon kapag ka cornering, no? Kapag ka medyo high speed ka rito, nagko-cornering ka, talagang gagawin ng Geely, maganda yung maganda yung performance niya na
ginawa ng Geely. So yun, okay din yun. Bagay yung suspension niya sa design logic ng Geely sa Coolray. Ngayon, kamusta yung steering niya? Steering niya guys, medyo stiff na siya pagka ganyan na yung takbo mo. At pero kapag mabagal yung takbo mo, nagmamaneobra ka, medyo ano na siya, malambot siya, which is typical na expectation natin sa mga electric power steering, which is good, no? Okay yun. Kamusta yung NVH, engine noise niya guys? No, yan, medyo naririnig natin yung road noise tsaka tire noise, which is I think nagko-contribute yung pagiging low profile ng gulong niya, kasi 55 series na yung gulong nito So yun, narinig mo yung road noise tsaka tire noise. Pero engine noise, hanggat hindi mo nare-reach yung 2,500 to 3,000 RPM, wala kang maririnig na engine noise. Tahimik siya, no? Which is okay, no? Ganda. Aircon niya malamig, field of view niya okay naman, madaling mag-adjust. Hindi masyadong malaki yung A-pillar niya, so hindi ka masyadong may istorbo pagka lumiligo ka nagda-drive. Braking, yan, ayan, lakas ng preno niya kasi 4-wheel disc brake siya. At may brake force distribution, so hindi ka napupunta lagi sa harapan kapag ka nagpipreno ka. Pantay na pantay pa rin yung pagkaka-distribute ng brake force niya. So pag-usapan natin yung fuel consumption numbers niya guys. Sa mixed city driving, nakakapag-produce to ng 6 to 8 kilometers per liter, which is alam natin na medyo nasa malakas na side siya. Kasi totoo naman talaga, napaka-traffic lalo na sa metro. So yun, talagang yun yung kaya niyang fuel consumption, 6 to 8 kilometers per liter. At ganun din guys, no, nakakapag-contribute din doon yung lakas ng engine niya. Minsan kasi ang sarap tapakan yan, like yung ganyan, pag ganito kaluwag, di ba? Talaga mapapabirit ka sa engine niya kasi nga malakas. So I think nakaka-contribute din yun. Kaya ganun yung nakukuha nating fuel consumption numbers. Pero kamusta pag highway? Sa highway, nakaka-produce to ng 14 to 16 kilometers per liter, which is pretty decent. Hindi spectacular, pero okay na yan sa ganitong class, no? Lalo na pagka okay na yun, tipid na yun, 14 to 16 kilometers per liter. Huwag ka lang sobrang spirited driving or yung tinatawag natin kaskasero. Talagang bababa pa doon yung makukuha mong numbers. So acceptable na yung kanyang fuel consumption numbers. Kamusta yung drive modes niya? Try natin tong sport guys, lalagay natin sa sport. Tingnan na natin. Ayan talagang lalabas yung power niya kapag ka naka-sports mode, halos walang delay. Tapos ang ganda ng response niya guys, very responsive siya. At mabilis mong makukuha o napipick up yung speed na gusto mo. Kaya pwede ka mag-enjoy dito, no? Kung ikaw ay medyo young ones, young generation na gustong mag-enjoy mag-drive, ito okay itong Geely Coolray, no? Yung sports mode niya, ang lakas. Kaya okay yun, isa din na napansin ko sa kanya, malaking tulong guys, yung kanyang sensors, no? Nakakalat yung mga sensors niya sa front at rear, very sensitive yan, no? May tumapat lang na motor or pedestrian, talagang mag-iingay yan. Talagang malaking tulong. Malaking tulong sa mga bagong drivers, no, for safety, no, ma-alert ka rin talaga kasi nga maingay siya. Pero minsan nagiging annoying lalo na kapag sa metro, pag marami ng motor sa paligid mo, talagang tunog siya ng tunog. So pwede mo naman siyang i-turn off. Plus yung 360 camera niya, malaking tulong din kapag nagmamaneuver ka sa mga tight spaces. So kudos sa Geely for giving all those features sa ganitong price range ng sasakyan. Yun lang yung masasabi natin sa driving performance itong Geely Coolray guys. Okay guys, so nakita na natin lahat ng pwede natin makita dito sa Geely Coolray, no, Sports SE. So kamusta naman yung thoughts ko, yung masasabi ko sa kanya overall? Well, masasabi ko yung pricing niya talagang very good, very nice, no? Pati yung engine performance niya talagang okay na okay. Kaya siguro talagang maraming napapabili nitong Geely Coolray ngayon, no? Yung iba pa nga pinangda-drag racing pa to So talaga kasing malakas talaga, powerful yung kanyang engine. Ang isa lang sa mga napansin ko, medyo malakas siya sa gas no? Pero kapalit naman nun, mag-enjoy ka, drive-in siya. So ganoon talaga, no? Kung gusto mo nang matipid sa gas, medyo mabagal yung sasakyan. So trade-off lang, no? Kung gusto mo to sasakyan na to, bagay ito sa mga mahihilig magmaneho na mabilis, spirited driving. Pero pwede rin naman sa mga tito, no, na gusto ng comfort driving. Okay din naman, parehas lang. Pero kumusta naman sa mga competitors niya guys? Well, ang una ko naiisip na competitor niya ay yung Ford Territory, no? Yung Ford Territory Titanium, yung base model nun,
medyo mas mahal ng konti lang naman dito. Tapos yung Ford Territory, mas overall, mas malaki yung size niya. Pero yung tech and safety features na makukuha mo doon, same lang din sa makukuha mo dito sa Geely Coolray. Tapos although same sila na 1.5 liter turbo engine, mas malakas yung power na napoproduce ni Geely Coolray, no? Kaya kung gusto mo ng mas malaking size, Ford Territory. Pero kung gusto mo ng size ng Coolray na ganito at more power, suggest ko Coolray yung kunin mo. Kamusta naman sa Hyundai Creta? Yung isa niyang competitor, Hyundai Creta, mas mahal yung Hyundai Creta ng malayo, no? Pero mas maraming features si Geely Coolray at mas malakas yung engine ni Coolray kasi may turbo. So kung yun ang option mo, tsaka to, Coolray ka na lang. Wag ka na mag-isip kasi talagang mas masulit yung babayad mo sa Coolray. Ito naman yung isa pa, yung GAC MQ na GE. Ito talaga yung masasabi ko na talagang pinaka close competitor ni Geely Coolray Sport SE. Although yung sinasabi ko na variant ng MQ GE is base variant lang to, pero same na same sila ng features ng Coolray Sport SE. Tapos yung presyo same na same din, no? Mas mura lang ng 1,000 pesos si MQ. Pero other than that, no, parehas sila ng mga features. Well, sa looks, mas maganda ng konti yung looks ni MQ kasi mas futuristic siya. Pero for me, kung yan ang option mo, yung dalawa, MQ o kaya itong Coolray, kung ano na lang tinitibok ng puso mo, yun ang kunin mo. Kasi same na same sila. So kung anong mas okay na itsura sa'yo, tapos pag tinest drive mo, kung ano yung mas okay sa'yo, yun na lang kunin mo. Kasi almost same na same talaga sila. Ang totoo, marami pang competitors yung Coolray sa ganitong size, sa ganitong class. Hindi ko na maisa-isa yun kasi ang dami nila, sa totoo lang. Pero isa yung sure natin, sa price na babayaran mo dito sa Coolray versus sa makukuha mong tech, safety features, performance, talagang worth considering ito. Lalo na kung talagang Chinese brand yung gusto mong sasakyan, masasabi ko worth it talaga itong Geely Coolray. So yun na nga guys, yung lahat ng pwede nating masabi at makita dito sa Geely Coolray. Sana nakatulong sa iyo yung video na to when deciding whether to buy this kind of vehicle or not, no? At kung nagustuhan mo yung video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.